Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Lumobo sa 15.5 bilyong dolyar ang mga pautang na ipinagkaloob ng Foreign Currency Deposit Units o FCDU ng mga bangko. Ito ay para sa katapusan ng Setyembre taong 2023 kung saan tumaas ng 109 milyong dolyar o ng 0.7% mula sa antas ng pagtatapos ng Hunyo 2023 na 15.4 na bilyong dolyar dahil ang mga disbursement na lumampas sa principal payment. Taon-taon ang natitirang mga pautang sa foreign currency deposit units ay bumaba ng humigit kumulang 164 na milyong dolyar o ng 1% mula sa antas ng pagtatapos ng Setyembre taong 2022 na 15.7 bilyong dolyar. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, ang maturity profile ng foreign loan portfolio ay nananatiling nakararami sa medium to long term o mga babayaran sa loob ng isang termino na higit sa isang taon na binubuo ng 77.6% ng kabuuan. Ito ay bagyang mas mababa kaysa 78.3% mula sa nakaraang quarter. Ang mga pautang sa loan residents ay umabot sa 9.4 bilyong dolyar o 60.6% ng kabuuang natitirang mga pautang, kung saan ang karamihan ay napunta sa mga sektor o industriya ng mga kumpanyang gumagawa ng kuryente na bumubuo ng 25.3% o 2.4 bilyong dolyar, mga nagluluwas ng kalakal at serbisyo na nasa 24.5% o 2.3 bilyong dolyar at ang towing, tanker, trucking, forwarding, personal at iba pang industriya na bumubuo ng 13.5% o 1.3 bilyong dolyar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang implementasyon ng panuntunan sa virtual asset o cryptocurrency transfers na ikinukonsidera bilang cross-border wire transfers. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2023-042, nakasaad dito ang implementasyon ng Philippine Travel Rule para sa Virtual Asset Service Providers o VASPs. Ang nasabing paglilinaw ay epektibo lamang na limitado sa 50,000 piso na transactions. Una nang ipinag-utos ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas na maglabas ng panuntunan sa travel rules ng virtual asset service providers para mapigilan ang mga terorista at ilang mga kriminal na magkaroon ng access at magsagawa ng fund transfers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nagawa nito ang lahat upang mabigyan ng sapat na internet service sa mga mamayang Pilipino sa kabuuan ng taong 2023. Ayon kay DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso, nagawa na ahensya na maabot ang hanggang sa 13,000 na bagong connectivity o free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ito ay bahagi anya ng kanilang target na makapaglagay ng hanggang sa 15,000 na bagong site bago matapos ang taon. Nagawaan niya ito ng ahensya sa kabila ng maraming hamon na hinarap nito. Ayon kay Paraiso, lahat ng mga ito ay gumagana at gumugulong na habang ang iba pang kahalintulad na proyekto ay pending na rin. Tiniyak naman ng DICT official na magpapatuloy pa rin ang kampanyan nito upang mailapit pa lalo ang internet connectivity sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.